Ang ating pong paksa na pag-aaralan sa oras na ito ay pinamagatang The Sheep of God. O sabi ng Tagalog, ang mga tupa ng Diyos. Ang isang senyales, mga kapatid, na ang isang tao ay tupa ng Diyos. Una, siya po ay nakikinig sa tinig ng kanyang pastor. So ito po ay pagpapakita o naglalarawan na ang isang tupa ng Diyos na nakikinig sa kanyang pastor o nagpapastor sa kanya ay meron na po siyang assurance na meron po siyang buhay na walang hanggan at nakikilala siya, siyempre, ng kanyang pastor. At ang sabi niyan, mga kapatid, dahil siya'y may buhay na walang hanggan, hindi po siya maaagaw sa kamay ng Diyos. Pagpapakita na kung saan ang tunay na tupa ng Diyos, hindi kailanman maaagaw sa kamay ng Diyos. 29. Ang aking Ama nasa kanila ay nagbigay sa akin ay lalong dakila kaysa lahat at hindi sila maaagaw di naman sa kamay ng Ama. Bilang mga tupa ng ating Panginoong Diyos, tayo po ay dapat nakikitaan ng senyales ng pagiging tupa. Kasi hindi po lahat ng nagsasabi na siya'y Kristiyano, na siya po ay naglilingkod sa ating Panginoon, ay masasabi nating tupa. At hindi po lahat ng tumatawag, gaya ng sinasabi sa Matthew chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yaon lamang sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Sino po ba ang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit, mga kapatid? Ito po ay ang mga tupa ng ating Diyos. Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 19, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya. At lumalayo sa kalikuan ang bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Mga kapatid, pakinggan po ninyo. Ang sabi ng Biblia, nakikilala ng Diyos ang sa Kanya. Mga kapatid, it's time to assess ourselves. Tingnan natin, mga kapatid, kung ikaw ay tatanungin, gaano ka kasiguradong ikaw ay tupa ng Diyos? Ito po ay sorpresang tanong na kung saan ang sino man ay maaaring mag-question din sa kanyang sarili kung siya po ay tupa ng Diyos. May sinyalis po, mga kapatid, ang pagiging tupa ng Diyos. Sinabi ng Biblia, dinirinig ng tupa ang kanyang pastor. Dinidinig niya ang boses ng Diyos. Naririnig niya. Wala siyang ibang naririnig at wala siyang ibang iniintindi kundi yung kanyang naririnig na Diyos. Wala siyang ibang ine-entertain sa kanyang buhay kundi pawang mga sinabi ng Diyos. 1 John chapter 2 verse 3, at sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Mga kapatid, masasabi lamang natin na nakikilala natin ang Diyos kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Kahit gaano po kabigat, kahit gaano kahirap sa tingin mo, yan po ay tutuparin mo sapagkat alam mo sa sarili mo na ikaw po ay tupa. Ngayon po, ang mga tunay na nakakakilala sa Diyos ay walang option ng pagtalikod. Inuulit ko po, ang mga tupa ng Diyos, wala po sa bokabularyo nila o wala po sa kanilang kaisipan na mag-backslide. Tandaan nyo po yan, mga kapatid, dahil nakikinig nga eh. Kasi ang tunay na nakikinig yun ang tupa. So kung nakikinig ka at ikaw ay tupa ng Diyos, pinakikinggan mo ang tinig ng Diyos na hindi ka tumatalikod. Dahil ang tumatalikod, mga kapatid, sa ating Panginoong Diyos, hindi yan tupa ng Diyos. Dahil ang tinig ng Diyos, hindi nagsasalita ng tumalikod ka, kundi magpatuloy ka. Kung ikaw po, sa buhay mo ngayon, hindi kayo stable,
Dumarating sa panahon na ang lagi mong option ay ang tumalikod, mga kapatid. Isipin mo maigi, tupa ka nga ba ng Diyos? O hindi? Dahil walang tupa ang Diyos na tumatalikod. Naalala niyo, sabi niya, walang makakaagaw sa kanyang kamay. Gaya nito, halimbawa ito tupa. Halimbawa ikaw to. Kahit sino mga kapatid ang magtangkang kumuha nito, hindi po yan makukuha dahil nasa kamay ka ng Diyos. Kung tupa ka. Pero kung hindi ka tupa, madali lang sa'yo ang tumalikod sa Diyos. Bakit? Kasi hindi mo nakikilala ang tinig ng Diyos. Sa tuwing mabigat at pressure ka at parang lagi na lang option mo ang tumalikod, baka hindi ka tupa ng Diyos. Dahil ang tupa ng Diyos, mga kapatid, ay mananatili hanggang pagdating ng kanyang Diyos. Ang hindi pagtupad sa mga utos ng Diyos ay nagpapakita na hindi mo talaga nakikilala ang Diyos. Sabi dito sa 1 John chapter 2 verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Maliwanag po na iniaaral ng Biblia. Kahit sino man nagsasabi, kahit sino man sa atin ay pwedeng magsabi, mga kapatid, na nakikilala ko ang Diyos. Minsan, sa ating panahon, kilala mo lang ang Diyos sa pangalan, ngunit hindi sa kanyang mga aral. Kilala mo ang Diyos sa pangalan, pero hindi sa kanyang mga kautusan. 1 John chapter 2 verse 5, tatapot ang sino mang tumutupad ng kanyang salita, tunay sa kanya ay naging sakdal ang pag-ibig ng Diyos. Dahil dito'y nalalaman natin tayo'y sa Kanya. Bakit po ba tayo ay inihahalin tulad doon sa mga tupa? Sa dinami-dami ng hayop, mga kapatid, bakit tupa ang inihalin tulad sa mga tao ng Diyos? Ito po ang ating pag-aaralan, mga kapatid. 9 reason, no, kung bakit tayo inihahalin tulad sa tupa. Pakinggan po ninyo, mga kapatid. Ito po ang siyam na rason. Una, the sheep have no sense of direction. Wala po siyang sense sa direksyon ng kanyang buhay. Ang tupa, ang sabi, mga kapatid, they will follow whoever is leading them. Ang tupa, kung sino naglilid sa kanila, doon sila. Wala silang direksyon. Wala silang nasisense na kung saan patungo ang buhay nila. Hindi nila alam kung saan yun. Kaya sabi, mga kapatid, di ba? Ang bulag na umakay sa kapwa bulag ay mahuhulog sa hukay. So, ang tupa, wala pala siyang direksyon. Kaya kung mapansin ninyo, di ba? Nung nakilala niyo ang Diyos, doon lang nagkaroon ng direksyon ng buhay. Kaya kapag ka ikaw ay hindi tupa ng Diyos, na nasa loob ka na ng iglesia at ikaw ay tumalikod, pagpapakita yan, mga kapatid, na hindi mo nakikilala ang Diyos mo. At hindi mo nakikilala ang pinaglilingkuran mong Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon, hindi sila gawin ninuman sa aking kamay. Kaya kung tupa ka ng Diyos, mga kapatid, kahit anong pilit na hinain ka ng dyablo, kahit anong pilit na ibagsak ka ng pagsubok, kahit anong pilit na ikaw ay pigilan ng iyong pamilya, hindi ka maaagaw sa kamay ng Diyos, mga kapatid. Ikaw ay mananatili. Dumating man ang panahon na ikaw ay napigilan, 2 taon, 3 taon dahil sa pangangailangan, huminto ka, babalik at babalik ka dahil alam mo ang tinig ng Diyos. Dahil nakita mo ang direksyon ng buhay mo. Ngunit ang mga tao, mga kapatid, na walang Diyos sa kanilang buhay, walang direksyon ang kanilang mga buhay, mga kapatid. Hinahanap nila ang direksyon dito sa inuman, sa sugalan, mga kapatid. Ang direksyon hinahanap nila sa kalayawan. Kala nila doon ang buhay at akala nila ang buhay ay nakadisenyo doon sa kanilang mga ginagawa na siyang hindi kalooban ng ating Panginoon. Anumang bagay ang ginagawa ng tao na taliwas sa aral at utos ni Kristo ay pagpapakita na ikaw ay wala sa direksyon ng Panginoon at ang buhay mo ay walang direksyon. Gusto ko nang mamatay. Sabi nila, mabuti pa mamatay na lang ako kasi mawala siya sa buhay ko. Siya ang pahinga ko.
Wala nang saysay ang buhay ko na wala nang pahinga ko. Mga kapatid, hindi ang iyong kasintahan ang direksyon ng iyong buhay. Hindi ang trabaho ang direksyon ng iyong buhay. Hindi, mga kapatid, ang lahat ng bagay na waring nagpapasaya sa iyo ang direksyon ng iyong buhay. Dahil hindi lahat ng masaya ay papunta sa langit. May mga bagay na malungkot, pero diretso sa langit. Bakit? Yung kasiyahan mo sa pag-iinom, pagsusugal, dahil nakinig ka sa Panginoon, siyempre nakakalungkot, may iwan mo yung mga tropa mo. May iwan mo yung mga kasugalan mo. Pero sa kabila nun, nagiging masaya ka dahil nakita mo ang direksyon ng iyong buhay. Nakuha ninyo? Pangalawa, mga kapatid, sheep are defenseless. Ang mga tupa ng Diyos, wala pala silang pangdepensa. Hindi katulad ng pusa, pag natapakan mong buntot, kakalmuting ganyan. Ang aso, kakagating ganyan. Pero ang tupa, mga kapatid, defenseless yan, mga kapatid. Yan ang hayop na walang depensa. Bakit po? Ito, sabi dito. When sheep frightened by noise, they will run away together. Pag nakarinig po sila, mga kapatid, ng may ingay, at yung ingay na yun, sila po ay natakot, mga kapatid. Ang sabi sa pag-aaral, sila po ay tumatakbong magkakasama. Kahit na lagasgas ng tubig na malakas, maingay, natatakot sila, mga kapatid. Tatakbuhan sila yan. Nagtatakbuhan sila ng walang direksyon. Hopefully, may direksyon sana sila pare-parehas. Tatandaan niyo po tupa po, binabanggit ko. Tupa, nabubuhay po yan sila magkakasama. Kaya pagka may maingay, nagtatakbuhan sila. At walang direksyon. May sampulasan sila. Kaya nga mapansin niyo, di ba? Ang ginagawa ng leon, kasi nga sabi ng Biblia, ang diablo ay leon. Umuungal yan, umahanap yan ng masisila. Pag nakakita ng pagkakataon niya, bumugaw yan. At pag yan ay bumugaw, mga kapatid, sa hayop, kung sino ang pinakamahina at babagal-bagal, yun ang sasalpangin ng leon. Ano po ba ang nagsisimbolo ng ingay sa atin? Pagsubok, problema, kabigatan, mga negatibong bagay na bumubulabog sa'yo dahil tupa ka ng Panginoon, tumatakbo ka. Pero ang problema, ang tupa kasi hindi alam kung saan ang direksyon niya. Pero kung meron siyang Diyos, kahit gaano kaingay ang mundo, kahit gaano katindi ang pagsubok mo, tumakbo ka man, pero sa direksyon ng Diyos ang iyong takbo. Number 3, sheep can get up without help. Nakakita na ba kayo ng video sa YouTube, mga kapatid, o sa Facebook? Yung tupa, takbo ng takbo, tapos napunta siya dun sa may hukay, nasudsud siya dun. Tapos di siya makaalis, ang ginawa ng tao, tinanggal siya, tapos nilagay ulit. Takbo ulit siya dun, nalaglag ulit siya dun. Nakita niyo po yung video na yung mga kapatid. Pag mapakita mo yung direksyon ng tupa, tinulungan mo na, babalik pa rin yan dun. Ganyan po, mga kapatid, ang tupa. Ang sabi, mga kapatid, sa pangatlo, they can get up without help. Kailangan po nila ng tulong. Hindi po sila yan makapabangon. Hindi po nila kaya mag-isa. Number 4, the sheep are emotional and recognize the shepherd's voice. Sa paano paraan naging emotional ang tupa? Sabi, una, they can detect strangers. Kapag once na ikaw po ay nagpapastor ng tupa, ikaw ang pastor ng mga tupa, kilala ka ng mga tupa mo, boses mo. Kapag ikaw ay pastor, tinig mo pa lang, alam na. Kaya pag papauwiin, alam niya ng mga tupa, uwihan sila. Kambing nga alam eh. Tupa, uwihan sila. Pero kapag ibang boses ang narinig nila, nagtatakbuhan yan sila, mga kapatid. Nadedetect nila kapag stranger, mga kapatid, o estranghero lang ang boses na naririnig nila. Kahit na nahiwalay ka sa isang pagkakataon, alam mo, kapag ang nangangaral galing sa Diyos, you can detect the preacher kung sila po ay sa Diyos o hindi. Sumunod, mga kapatid, amazingly, they will hear a stranger's voice and flee. Una, ang mga tupa daw ay nadedetect nila ang strangers na boses. Pangalawa,
Pag narinig nila ang stranger's voice, mga kapatid, tumatakbo yan sila, umaalis yan sila. Sumunod mga kapatid, they can also get anxious or distressed very easy. Sabi mga kapatid, ang mga tupa daw, sila po daw ay madaling mabalisa. Mabilis silang mabalisa at mabilis po silang mamighati ng mabilisan. Bakit po? And they feel sad when their ship friends are gone or dead. Sila pala mga kapatid, itong mga tupa na ito, nakakaramdam sila ng lungkot, mabilis sila malungkot kapag ang ship friends nila o yung kanilang kaibigan na tupa, mga kasamang tupa, ay nawawala o namamatay. Nakakaramdam pala sila, nagiging emotional pala sila. Ganun tayo. Pag may nagbabackslide, nakakaramdam ka ng lungkot. Pero kapag ikaw ay nakarinig ng may nagbackslide at natutuwa ka pa, baka nasa ibang kawan ka. Sinasabi mga kapatid, nakakaramdam po sila ng pagkabalisa at sila po ay namimigati kapag ang kanilang kapwa tupa ay nawala o namatay. Sabi dito sa John chapter 10 verse 27, my sheep hear my voice, and I know them, and they follow me. Susunod at susunod yan mga kapatid sa ating Panginoon. Number 5, sheep are not meant to carry burden. Ang tupa raw mga kapatid ay hindi po sila ginawa o sinadya upang magdala ng pasanin. Hindi po sila kagaya ng baka na pwede mong pagpatungan ng mabigat o kabayo pwede mong pagpatungan ng mabigat, kundi sila po mga kapatid ay itinisenyo para wag lagyan ng pabigat, wag lagyan ng karga sa madaling salita. Ngayon, mga kapatid, Psalms 55 verse 22, cast your burdens on the Lord and He will sustain you. Tayo po na mga tupa na nakakaramdam ng kabigatan sa buhay, inaaralan na ang ating mga kabigatan ay ilagay natin sa Diyos. Kahit sa libro ni Mateo, sinabi niya, lumapit kayong lahat ng napapagal at nabibigatan sa inyong pasalin at kayo'y bibigyan ng kapahingahan. So dinadala po dapat natin ang kabigatan natin sa ating Panginoong Diyos dahil hindi po tayo nakadesenyo para magdala ng bigat. Kaya nga mga kapatid, ang Kristiyano, kapag hindi marunong maglagay o magpasa ng kabigatan sa ating Panginoong Diyos, nilalagay lang nila yan sa kanyang sarili, ginikimkim lang nila yan. Kaya ang nangyayari mga kapatid, nai-stress, sila po mga kapatid ay nababalisa, nagkakaroon sila ng iba't ibang klaseng pakiramdam to the point na ito po ay magbubunga ng hindi magandang resulta. Bakit po? Kasi alam naman ng tupa o ng tao ang bagay na hindi tama, pero inaalagaan niya sa kanyang buhay. So ano po mangyayari mga kapatid? Mapupulyot ka at ang magiging result, tatalikod ka sa Diyos. Number 6, sheep will settle for less. Ang sheep daw mga kapatid ay nagsisettle for less sila. No? Sabi sa wikang Tagalog, komplikado, pagkakatagalog, tupa ay tumira para sa mas mababa. Ibig sabihin mga kapatid, hindi po sila, alam niyo yun, kung sa literal na paraan, kung ano yung meron o naladadat na nilang kakainin nila, doon sila. Hindi po sila nag-aasampa ng kung ano pang gusto nilang sa buhay. Ang Panginoon ay aking pastor. Hindi ako mangangailangan. Number 2. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatnubayan niya ako sa siping ng mga tubig na pahingahan. Number 7. Sheep are valuable. Shepherds made many sacrifices to make sure their flocks were protected. Dito po sa lupang ibabaw, ginagawa ng nag-aalaga ng tupa, inaalagaan po sila at pinoprotektahan sa anumang kapamaraanan. Tinutulungan niyan sila na huwag silang makain inuman, manapa, iniingatan talaga yan sila ng mga amo nila. Pero ang ating Panginoong Diyos, mga kapatid, ay higit pa doon. Sabi dito, Jesus made the ultimate sacrifice for us because He loved us so much. Bumaba mismo
ang pinaka-pastor ng lahat ng pastor, bumaba para tayo ay protektahan. Sa paanong paraan mga kapatid? Ibinigay niya po ang kanyang buhay na dapat ay tayo. Inalay niya mga kapatid ang kanyang buhay na dapat po sana ay tayo. The best pastor mga kapatid is Jesus Christ. Wala pong ibang the best na pastor. Tatandaan niyo po yan. Wala. Number 8. The sheep cannot care for themselves when they wounded. Ang tupa raw mga kapatid ay hindi nila kayang alagaan ang kanilang sarili kapag sila po ay sugatan. Hindi katulad ng aso na may sugat, dinidilaan, kung ano mang hayop, dinidilaan lang, laway lang, sapat na. Ilang araw lang, oras, gumagaling na. No? Ganyan po ang ibang mga hayop. Ngunit ang tupa po mga kapatid, once na yan po ay nasugatan, hindi po nila kayang alagaan ang sarili nila. Sabi dito, other animals lick a wound until it heals, but not sheep. They need a shepherd to tend to their injuries. Yan. Ano man po ang injury, ano man po sugat, bali, hindi nila kaya ang sarili nila. Sila po ay umaasa sa kanilang shepherd. 147 verse 3 ng awit. Kanyang pinagagaling ang mga may bagbag na puso at tinatalian niya ang kanilang mga sugat. Number 9, sheep are innocent. Inosente po mga kapatid ayon sa pag-aaral ang mga tupa. We are to be innocent as lambs. Sa paano paraan? By purity and righteousness. Amen. Inosente ang tupa sa mga karumihan. Hindi kasi yan ang kanilang buhay. No? Sila po, ang tupa po ay pure and righteous mga kapatid. Not goats who are independent, strong-willed, and destructive. Tingnan niyo ang tupa mga kapatid. Napakatigas po nito. No? Napaka-destructive po ng mga tupa, ng mga kambing mga kapatid. That's the difference between sheep and goats in the Bible. Alam niyo mga kapatid, kung mapansin ninyo, kapag hindi ka tupa ng Diyos, ano ka? Kambing. Pagdating po ng araw ng paghukom, pagdating ng Diyos sa rapture, ihiwalay po mga kapatid ang tupa at ang kambing. Amen. Kaya nga mga kapatid, hindi porket malaki ang church, lahat ay tupa. Hindi porket maliit ang church, lahat ay tupa. May pagsasalang magaganap mga kapatid, sasalain tayo kung sino ba talaga ang tupa at kung sino po ang kambing. Matthew 25:32. At titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa at sila ay pagbubukod-bukudin o pagbubukod-bukudin niya na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor sa mga tupa at mga kambing. Alam niyo mga kapatid, ang pinaka nakakapanghinayang na sitwasyon, yung sobrang tagal mo nang naglilingkod, pagdating ng rapture, nakahiwalay ka, nandun ka sa mga kambing. Sa atin mga kapatid, kung ating susuriin ang lahat ng ating ginagawa sa harapan ng ating Panginoon, alam ko lahat tayo magsasabi, hindi pa sapat eh. Pero kailan ka ba huling kumilos para maging sapat? Kasi mga kapatid, prangkahan lang tayo. Lahat tayo pwede magsabi, ako kulang pa ako, pero wala tayong ginagawang pagkilos para maging sapat at mapunuan ang pagkukulang. Bakit po mga kapatid? Kasi nananatili tayo sa bagay na yun na hindi naman po nakakabuti sa atin. Na bilang mga tupa ng Panginoon mga kapatid, dapat nandoon po tayo sa sitwasyon na pinakikinggan po natin ang ating pastor. Ngayon po, realization or assessment mga kapatid. Ang tanong ay ganito, ma-realize natin, tupa ba ako ng Diyos? Kasi kung tupa tayo ng Diyos mga kapatid, may mga senyales, major sign na ikaw po ay tupa ng Diyos. First, sinabi, nakikinig. Alam niya ang salita ng Diyos. Nakikinig siya ng salita ng Diyos. At isinapapamuhay niya ang salita ng Diyos. Yan po ang mga major mga kapatid.
At pag yan ay naisa pamuhay niya mga kapatid, sinusunod niya ang kalooban ng ating Panginoon. May mga bagay na kahit na para na sa sarili mong kasiyahan, iiwanan mo para sa kasiyahan ng iyong Diyos na pinaglilingkuran. Siguraduhin ninyo mga kapatid na ang inyong pagsampalataya sa Panginoon ay galing talaga sa Diyos o baka may iba tayong pundasyon. Kasi kapag wala na yung tao na nagiging dahilan ng pagpapatuloy mo, nasa maling sitwasyon ka mga kapatid. Yung tipong kaya ka lang naglilingkod ngayon dahil kasama mo sila, kasama mo best friend mo, o kaya kasama mo yung crush mo. Paano pag nawala na sila? Saan ka ngayon pupulutin? Hindi po ako magtataka na kapag ka may mga nawawala sa church, may mga nagsisipagsunod o nagsisipagsunod-sunod mga kapatid ng pag-aalis. Una, hindi naintindihan ang tinig ng Diyos. At hindi nila alam kung sila po ito o hindi. Pangalawa mga kapatid, kaya tayo umaalis sa kamay ng Diyos. Akala kasi natin, tayo yung umaalis. Akala lang natin yun. Pero ang totoo, nasagpang ka ng diablo. Kaya nga sabi ng Biblia, di ba? Isang makasalanan ang makabalik sa Panginoon. Tuwang-tuwa ang lahat ng anghel sa langit. Eh kung bumalik sa sanlibutan, di malungkot sila. Prangkahan tayo. Gaano ka kasigurado? Kung mawala lahat dito, ikaw na lang mag-isa. Kaya mo pa rin ba maglingkod sa Diyos? Gagawa ka ba ng paraan para makadalo sa gawain? Kasi kung tupa ka ng Diyos mga kapatid, kahit tatlo na lang kayo, kahit dalawa na lang kayo, o kahit isa ka na lang, nag-backslid na lahat, maglalakad ka at hahanapin mo ang tinig ng Diyos. Bakit? Nasa direksyon ka na eh. Hahanapin mo ang pananampalataya mo kung saan pong simbahan ikaw ay makakapagpatuloy. Kung tayo po ay tupa ng ating Panginoon, pakikinggan po natin ang ating Diyos. Wala tayong ibang naririnig, mga kapatid, kundi ang tinig lamang ng ating Panginoon at hindi po natin pinakikinggan ang mga tinig na hindi galing sa ating Diyos. At nananatili tayo mga kapatid na nagpapatuloy sa ating Panginoon. Purihin ang ating Diyos.